Guys, sa magandang hapon na naman ulit guys. Meron tayong binaba na naman ditong microscope. So wala siyang ilaw. So hindi siya nagla-light. So ito guys, napakaluma naming ENT microscope. Ito yung ginagamit namin pang ENT. So napakaluma na nito guys. Siguro may mga 20 years na yata ito guys. Ang ginagamit namin. So ito yung microscope na gawa ng Leica. Ayan. So Leica to guys. So wild-haired frog. So wala sang ilaw. So common issue to guys is siyempre walang ilaw. Basta tingnan mo yung lamp nya. So busted yung lamp nya. Ayan. So ayan guys. So busted na yung lamp nya. So wala na yung filament nya. So dalawa to, isang backup at saka isang lamp 1 saka lamp 2 guys. So kaya nagkaroon ng lamp 1, lamp 2, may backup ka. So ayun no, nagtanggal na yung filament sa loob. So wala na. So tanggalin natin yung isa. So ito rin guys, ganoon din. Wala na rin filament. Ayun no, putok na. Ayun no. So wala na sang filament guys. So titingnan natin guys kung ano yung naging cause bakit dalawang lamp sinira niya at the same time. So isang mga issue niyan guys, yung connectivity niya, yung wire niya. So kailangan natin i-check yung wire niya. So ito yung wire niya. So yan, isa sa mga yan yung lamp 1, lamp 2. So ito yung mga common issue nito kasi sa kaikot-ikot ng user guys, siguro tanggal na. Ayan. Ayan. So ito na yung dahilan na bakit nag short circuit yung ano niya guys. Ayun o. So nabasag nila to, natanggal yung mga wire, nagkadikit yung wire doon. So ayan, ito yung nagiging cause guys nung pagputok ng lamp. Kasi imposible dalawa at the same time. So dapat yon, kung hindi siya short circuit, hindi yan puputok yung isang lamp, dapat isa lang. So mababasta yung isa. Kasi kung titingnan mo yung ilaw guys, kung titingnan mo yung lamp, napakalinis pa. Ayun no, napakaputi pa. Tapos pumutok agad. So sa mga ganyan guys, kailangan mo talagang i-imbestigahan yung unit mo, bakit pumutok agad. Ayan no. Pero yung isa okay to kasi gamit na gamit to. Ayan no, nangingitim na, okay lang to. So gamit kasi niyan. Pero yung backup ng ilaw, kabago-bago pa guys. Ayan no, wala pa itim pumutok din. So kaya ang ginawa ko nga, pinababa ko dito sa Biomed yung unit para makita ko. So ayun nga yung nakikita ko. Pagtanggal ko pa lang dito is yung nag-short circuit na dito. So gagawin din guys, papalitan natin yung kable. Kasi nadurog na to Ayun, basag na. So meron ako nakuha ang kable. Ayan. Ito yung sakto dito. Ayan. Meron ako nakuha ang kable na sakto dyan. Ayan o, connector. Ayan. So pag kinabit mo dito yan, sakto dapat yan, pasok. Baba mo natin kasi hindi maabot. Yan. Yan. Dapat ganun yan guys. Nakalock yan. Kaya ang problema ito, yung luma, is yung durog na. So ngayon guys, ito magpalitan ng bagong kable. Tatanggalin natin yung luma. So gayon lang. So yan lang yung option natin yan guys. Yan. Yung luma natin. Tanggalin na natin yan. Papalitan ng bago. So madali lang naman palitan yan. So napakabilis lang to. So basic na basic lang to guys, para lang to sa mga bagong Biomed na nag-uumpisa pa lang. So para sa inyo itong video na to, napaka basic lang. So gagawin natin, magpalit tayo ng kable. So yung papalit ko,
So tatanggalin lang natin dito guys. So tatanggalin lang natin yung screw. Tapos ito na yung pinaka-connector niya. So ang tandaan lang natin guys is yung dito sa connector nito, yung gitna, kung makita mo yung gitna, yun yung pinaka-ground. Pinaka-ground niya yung gitna. So ito yun, ito. Actually hindi siya ground kasi itong ground at saka yung blue at saka brown ang meron tong voltahe na 7 volts. Kaya pag tiningnan mo dito yung pinaka-switch niya, ayan, meron siyang 1 high tsaka low at saka high. Meron siyang low at saka high, no. Meron siyang low at saka high. So kaya tatlong wire to. Isa yung 6 volts, ay 7 volts at saka isa yung 12 volts. Kung gustong mahina, 7 volts saka yung malakas, yan yung 12 volts. So, yan yun guys. So, kailangan natin natandaan. Okay lang naman ito magkabaliktad guys kasi itong voltahe to is AC. So, alternating current ang voltahe nito. So, AC. So, walang problema. So, ngayon guys, kinabit ko yung bagong kable. Ayan. So, titingnan muna natin kung alin yung ilang voltahe yung lumalabas dito. So, isaksak lang natin. Saksak lang natin. Tapos gagamit tayo ng multimeter. Ayan. Ayan. AC pala yan. Hindi DC. So, AC volt siya. So, i-on natin. So, on. So, ayan guys. Ang common natin is black. Ayan. Meron siyang ilan? So, AC. Bakit wala siyang voltahe? Naka-off pala. On muna natin. Yan. So, common ng black. Ayan yung voltahe niya guys. $11 volts yung green at saka pula. Yan yung 11 volts. So, ang common niya is black. Yan. Common niya is black. So, okay na yan. So, yan. Meron isang voltahe. 12.5. So, yung 12.5 yung red at saka green. So, yan. Meron na siya. So, ang gagawin natin, patayin natin. Patayin yung lamp. Tanggalin na yung sa akin. Tapos tanggalin natin to guys. So, common niya is tayo mga natin. Bagong robot yan mo sa... Ha? Bagong robot. Ang robot. Yan, robot yan. So, kailangan natin ng rubber grommet. Kabit din natin yung luma.
Sige. Bukas ulit. Yan. Swabe. Swabe. So, unahin natin guys yung common niya para hindi tayo malito. So, ang common niya is black. Yan. So, ang isunod natin is yung green. Line 1. So yun guys, nakabit na natin yung lahat ng wire. So i-check lang natin yung integrity, ano niya, connectivity niya. Okay naman. Okay lang, ang problema ko is dapat yan pumasok sa loob. Oh, tanggal yung isa. Saan na doon? So, tanggal yung
yung isang connection. Sundal lang. So, ayan. Tornilyo lang natin ulit. So, ayun na guys, swak na siya. So, napalitan na natin ang kable. So, ayusin na lang natin yung pinaka-wiring para hindi siya magkakalat. Yun. So, yun na guys, nakabit na natin yung kable. Ayan. So ngayon, kabit na lang tayo ng ilaw. So, meron akong lamp guys. Ito yung lamp ko. So, available pa yung lamp nito. So, naka-order pa ako dati. So, meron pa akong available. Ayan guys. Ayan yung lamp natin. So, ito guys is 12 volts, 50 watts na halogen lamp. Pero meron siyang housing guys, meron siyang sariling housing. So pag bibili ka dapat yung include na yung housing kasi hindi mo maikabit pag lamp lang ang bibilhin mo eh. So ito yung talagang set na ilaw niya. So ngayon guys, ikabit na natin yung ilaw. So, napakasimple lang naman ito ikabit. Ayan. So, dito natin ikabit yung ilaw. So, ayun lamp. Yan na yung ano natin guys. Lalagyan natin ng lamp. So, ito yung lamp natin. Dr. Fisher. So, yan yung lamp natin guys. Yan. So, ingat lang guys. Huwag nating hawakan yung lamp. Ano niya. Kasi, magkakaroon ka ng bakat ng kamay. So, magkakaroon ng ano yan guys. So, ganun lang paglagay ng lamp niyan. Yan. So, simple lang naman to. Pagkakabit ng lamp. Yan. Tutusok mo lang dyan. So, meron niyang holder. Ayan. Yan. So, yan guys. Kung nakita mo, ayan na yan. Ayan na yung lamp niya. Ayan. So, yan na yung lamp niya guys. So, ito guys, wala siyang lock. So, power on na natin siya. So, pwede na natin i-power on. Ayan. So, saksak lang natin. So, na-check naman natin na wala naman siyang short circuit guys. So, una natin. So, nakakabit tayo dito sa lamp 1. So, lamp 1 din dapat dito. Bismillah. Dapat i-ilaw yan. So, wala siyang ilaw. Bakit wala siyang ilaw? So, titingnan natin. So, wala siyang ilaw. Ilipat ko sa lamp 2.
So yun guys, tatanggalin ko tong ilalim kasi nga wala siyang, hindi siya nagdi-display, wala siyang ilaw. So kahit nagpalit na tayo ng kable, pero may issue tayo sa connection ng wire guys. So tatanggalin natin to, pinaka lamp holder nya. So para madali natin gawin, tanggalin natin yung lamp holder, yung assembly na guys, kasi may mali tayong, hindi siya nagkukunik. So ito is ground. So dapat ang may connection guys, body ground pala tong isa. So mali yung kabit ng wire natin, kaya siya. So ang body ground natin is dapat yung may connectivity yung dalawa. Ito. Wala. So ito. So ang body ground natin is, test na lang natin dito guys, kasi mali yung connectivity natin. Dapat yung body ground niya is yung gitna. So ayun guys, yung body ground niya is yung pula, ay yung mali nating kabit. So dapat pagbaliktad natin yung blue, pagbaliktad natin yung blue ay black guys, at saka yung red. So yan yung connectivity niya. So okay naman yung niya, kasi pag tinitrace ko yan dito sa meter, yung body ground niya ito. So ito dapat yung body ground niya, kaya hindi talaga sa iilaw. So ito yung lamp 1, ito yung lamp 2, ito yung lamp 1, so ito yung lamp 1 nya. Okay. So pagbaliktad natin yung pula at saka itim. So yung pala ang dapat natin dito, yung yung ground, yung ground nya is yung itim guys. Dapat itong itim ground nya. Okay. So yan, alam na natin, sarado na natin guys.
So ayun guys, nag-stuck pala yung ano niya. Nag-stuck yung kanyang movement. So kailangan natin ng contact cleaner para mag-move. So yun pala yung nangyari. Kaya hindi sa wala sang voltahe na makita guys. So gamit ka lang ng ganitong cleaner, quick dry, ang itim. So kasi kanina hindi ko ma-move. Kahit tama naman yung ating wirings guys. So kaya pa rin niyang mag-move, kaya ganun. So ngayon nag-move na siya. Yan. Clear na clear. So dahil sa ano guys, sa kalumaan na ba, sa sobrang luma na yung makina. More than 20 years na to guys. So yan, nagmo-move na siya ngayon. Ito kasi yung movement ng ano guys, lamp 1 at saka lamp 2. So kailangan lang nating linisin kasi wala na yung ano niya, movement niya. So yan, pwede natin ibalik ulit. So nagmo-move na siya, ibalikan natin ulit guys. Isa rin yun sa mga cause guys ng pagka-busted ng lamp, yung mga nag-i-stack up. So kakaroon siya ng short circuit. Kailangan lang dito matyaga. So para mahaba ang pasensya. Kasi guys, pag hindi mahaba pasensya mo dito, wala. Suko ka na agad, no? Pero kailangan mo lang talaga dito. Tsagaan mo lang. Habaan mo lang yung pasensya mo. Normal naman yan guys sa mga technician talaga. Kailangan mahaba yung pasensya mo. So kanina guys, nag-stack up siya, kaya ganun nangyari. So yan, nag-move na siya. Yan, dapat yan dyan kasi yung lamp 1 yan, lamp 2. Yan, kanina nag-stack up, kaya wala siyang masukat na, wala siyang voltahe guys. So tingnan natin ngayon kung mayroon na ba siya. Para malaman natin kung may voltahe na ba. Ayan guys, mayroon na siya. So ayan guys, so makita mo yan guys, mayroon na siyang 12 volts. Ayan o, 12 volts guys, mayroon siyang 12 volts. Ayan, ayan, kita mo, mayroon na siyang 12. So
yun lang yung nangyari sa kanya. Nag-stuck lang kasi siya. So, meron na siyang tayo pumuto pa ang fuse. Grounded. Ayun naman sana. Ayan, meron pa. So, meron pa rin siyang 12 volts. Ayan. So, ayan guys. So, medyo matilim. So, ayan yung nangyari sa kanya. Ayan. 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 Nag-stuck sa gitna siya, kaya wala siyang ilaw. So, umiilaw guys ngayon. Magpapalit tayo ng lamp. Kakabit na natin yung ating lamp guys. So, ito na yung bagong lamp natin. Yan guys, umiilaw na siya. Yan, tama yan. So, ayan, naka-off. Sa lampuan siya. So, maglagay tayo ng, lagay ko pa yung isang ilaw guys. So, ito pa yung isang ilaw natin. So, yan na guys. So, hinaan lang natin. Ayan. On natin. So, nakakabit tayo doon sa lamp 2. So, ayan guys. Ilaw lipat lang natin yan. On natin dito. Dali lang. So, hindi yan iilaw guys kasi yung umiilaw ng nakakabit natin is nasa lamp 1 tayo. Kasi yung lamp 2 guys, back up lang. So, ay nakakabit ako dito sa lamp 2. Ililipat natin to. So, lamp 1 ang gagamitin natin. I-on natin to. Ayan guys, oh. So, may ilaw na yung lamp 1. So, ayun na yung lamp 1 niya guys. Ayan. Ayun yung ilaw niya. So, naka-lamp 1 na tayo. So, pag lamp 2, so, yan guys, so lamp 1 yung gumagana yan. So, straight naman siya. So, yan guys. Ayun o. So, malinaw naman yung ilaw niya. Malakas naman ha. Ayan. So, kita mo naman yung ilaw niya guys. So, malakas pa. Tingnan natin dito sa microscope. Yan. Silipin natin yan sa microscope. Yan. So, malinaw pa guys. Yan. So, okay na guys. Okay na yan. So, yun lang yung problema. Tiyaga lang talaga guys. Tiyaga.